Good day po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog. Today is July 22, 2026. At ang topic natin ay ipapakita ko sa inyo yung mga RTL natin na 17 weeks old sila kahapon. Ito kasi yung batch ng RTL natin na pang July 14. Ayan. So yung pang July 14 natin na batch ay bale 23,000 po sila. At 23,000 po ito. At may naitabi tayo na 4,000 heads. At sila ngayon yung mga nakikita nyo sa video. Nagtabi tayo ng 4,000 heads para kahit papano ay makargahan natin tong building natin na bakante. Kasi 5 yung building natin dito sa actually 4 yung building natin dito na pang paitlugan ng manok 7.5 yung kanilang capacity. So yung dalawa bakante. Kaya 15,000 lang yung nangingitlog natin. And then kaya nga ito nagtabi tayo at nilagyan natin tong housing ng 4,000 heads. At makikita nyo naman yung iba ay bakante pa rin. Ayan. So siguro ay yung pang October 1 natin lalagyan ulit natin to nang mapuno natin. Ayan. So ang topic natin for today ay gusto kong ipakita sa inyo yung RTL natin na 17 weeks old kahapon. So meaning today 18 weeks sila, day 1 sila ng 18 weeks. Kasi katatapos lang nilang nag 17 weeks kahapon, 'di ba? Ayan, so day 1 nila ngayon sa kanilang pang 18 na linggo. Ayan, at ipapakita ko sa inyo doon sa nakaraang doon sa video natin meron akong ginawa na video na nagpapaliwanag tungkol sa lighting program. Ayan, so siguro mas maliliwanagan kayo ngayon kapag meron tayong actual na footage or video ng mga manok na i-describe natin. Ayan. So doon pala sa lighting program natin, yung ginagamit natin na lighting program ay natural. Natural sila. Natural silang nagmamature. Yung maturity or yung pagmamature ng manok natin ay natural. So ibig sabihin kaya natural dahil hindi natin sila pinapailawan. Ayan. And then so kapag pinailawan naman natin, artificial na yan. Mabilis mag-mature yung mga manok natin. Ayan. And then yung nakikita nyo naman ngayon ay semi. I-discuss natin yung mga yan sa susunod nating video. Ayan, unahin muna nating i-upload to. So pero bibigyan ko na rin kayo ng konting konting idea regarding dun sa nasabi ko. Yung natural na maturity ng mamanok natin ay ito yung sistema nasa lighting program. Yung lighting program kasi natin, magpapailaw lang tayo ng manok kapag sila ay 23 weeks old na. So matagal pa. Pagka-deliver sa inyo ng 16 weeks, mag-aantay pa tayo ng 7 weeks. Halos 2 buwan bago natin sila pailawan. So bakit ganon? Kasi nga para maiwasan natin yung tinatawag nilang prolapse. Yung prolapse, ito yung sumasabog yung kanilang puwet. At
afterwards namamatay po sila. So sayang po yung mga manok natin kapag namatay. Sayang. Ayan. So doon talagang dahil nga sa natural, walang pailaw, so talagang ang manok natin ay mabagal siyang mangitlog, mabagal siyang magmature, natural way. Ayan, para maintindihan nyo po, lalo na yung mga newbie dyan, di ba? Ayan. So, yun yung ano dyan, yun yung disadvantage. Hanggang sa dumating yung time na 23 weeks, pag pinailawan sila, pa 30 minutes lang muna yung kanilang ilaw, hanggang sa weekly, dagdag ng dagdag, 6 to 6:30, 6 to 7, hanggang maabot nyo yung 6 to 9 p.m. At iba rin yung sa madaling araw. Kapag napailawan sila sa 23 weeks, makikita nyo po, after 1 week, biglaan na yan na dadami yung kanilang itlog. Mabilis na. Mabilis yung pag-akyat. Ayan. Pero pagdating pa lang ng 16, 17, 18 weeks, doon pa lang siya mangingitlog. May mahuhulog na 1, 2 itlog lang. Ayan, mahalagang malaman nyo yan. Kasi yung mga ibang nagbebenta, sinasabi 18 weeks mangingitlog. So akala naman ni newbie, pagdating ng 18 weeks, sabay-sabay yan na mangingitlog, which is not. Hindi po ganon. So pagdating ng 18 weeks, may isa pa lang na mangingitlog. Hindi yung sabay-sabay, hindi po ganon. And then kinaumagahan, after 3 days, isa pa rin. Kung sino yung nangingitlog nung nauna, siya pa rin yung nangingitlog after 3 days, 4 days. And then siguro may isang susunod. And then after a week, magiging 5, 10, ganyan. So hindi po ganon kaagad agad-agad na mangingitlog Ayan. So kapag kapag tayo naman ay gumamit ng artificial system sa maturity, yung manok natin mabilis na mag-mature. Ano yung makikita ninyo na itsura sa physical ng manok? Makikita nyo po yan mamaya dito sa mga manok natin na nasa video. I-close up ko po sila. Ayan. Didiscuss lang po muna natin. Yaman rin lang na related talaga siya dito sa topic natin today. Ayan. So ang makikita nyo kapag ang manok ay pinailawan, pagdating dyan sa poultry nyo, pagdating dyan sa inyo, dire-diretsong pailawan, ang mangyayari yung mga manok ninyo, maagang magmamature, maagang tutubo yung kanilang palong, maagang mamumula yung kanilang palong. Ayan. Maaga rin silang mangingitlog. At kapag nangitlog sila, mabilis dumami agad. Ayan. So meron yung 20 weeks, 50% na yung kanilang production. Ayan. So nakakatuwa. Matutuwa lalo na yung mga newbie. Kaya lang hindi nila alam na kapag ganun yung ginawa nila, yung kanilang manok kalaunan ay magkaka-prolapse, mamamatay, sasabog yung kanilang puwet, yung kanilang puwerta, lalabas yung yung kanilang internal organ na kung saan yun yung bahay ng itlog. Yan. At kapag nahanginan yan, mahirap nang bumalik. So magkakaroon na ng infection, mamamatay sila instantly, or yung iba mamamatay sa mga susunod na araw. At yung mga ibang manok din, ganyan din, sunod-sunod. So sabi ko nga, paulit-ulit kong sinasabi na nung meron akong 8,000 heads, at maliban dun sa 2,000, yun, 10,000, 2,000 ko maayos. Nung nag-additional ako, 8,000,
at minadali ko, pinailawan ko sila ng maaga, minadali kong pinailawan dahil nagmamadali na ako na sila ay mangitlog. Nang sa ganon, kapag sila ay maagang mangitlog, maaga na akong makakabawi sa mga expenses ko, sa mga puhunan ko. Ayan, kaya lang, ang nangyari naman ay namamatayan ako ng manok 12 manok araw-araw. Pinakamababa ko 8 yung mortality ko. So sising-sisi ako nun. Instead na kumita ako, nalugi po ako. Ayan, dahil minadali ko, gusto ko mangitlog kaagad sila. Kaya pinailawan ko. Ayan. So ngayon, kung gusto nyong kayo ay naiinip, pailawan nyo yung manok ninyo. Pailawan ninyo, yun lang yung solusyon. Pailawan ninyo, mangingitlog po yan ng mabilis. Mangingitlog po kaagad yan. Mamumula, tutubo kaagad yung kanilang mga palong. Kaya lang, mamamatay din sila sa prolapse. Ayan. So, palagi ko pong pinapaliwanag yan. Ayan. Kaya tayo, ang tinuturo ko, yung natural way. Natural way ng maturity ng manok. Kaya matagal pero sigurado. Pangalawa, ang manok na dumaan sa ganong program ay matagal siyang mangitlog. Matagal siyang mangitlog, matagal din natin siyang ikakal. So ganon po yun. Ngayon, lately, may mga newbie tayo na nagko-complain. Kesyo, tinatanong ako constructively na baka di daw ba kaya yung manok na na-deliver sa kanya ay halo-halo yung edad dahil hindi pantay-pantay yung tubo ng palong. So unang-una, imposible na magkaroon tayo ng multi-age na manok or yung hindi pare-pareho yung edad. At hindi rin tayo nagdi-deliver ng manok na 13 or 14 weeks ang edad. Ayan. Bakit nyo natanong kung ganon? Kasi daw yung palong ng kanilang mga manok ay maiiksi pa. Ayan. So, timing na meron tayong manok na ganito na 17 weeks old. So, makikita nyo ngayon kasi 17 weeks lang nila kahapon. Kaya lang yung manok na andito sa atin, masasabi ko na hindi siya pinalaki ng natural way. Hindi po siya pinapalaki ng natural way. Panibagong sistema po ito. Tawagin na lang natin siya na anong tawag dito, kasi yung natural yung walang pailaw, yung artificial yung may pailaw, diretsong pinailawan. Ito naman nasa gitna, semi, kasi 16 weeks sila pinailawan dito sa housing. Pagdating ng 19 weeks, papatayan ko to ng ilaw. Papatayan ko to ng ilaw para itutulad ko siya dito sa manok natin sa kabila. Yan, dahan-dahan kong iikot yung camera natin. Ayan, ito po. Yan, ang nakikita nyo naman ngayon ay yung manok sa kabilang building na kung saan sila yung manok noon na binlag ko na aksidenteng napailawan. At nang madiskubre ko ito, 19 weeks po sila nung madiskubre ko. Kaya agad-agad na pinatayan ko sila ng ilaw. Napailawan po kasi. Panoorin nyo yung title, Aksidenteng Napailawan. Ayan. So makikita nyo dyan, yung mga manok na to, nung 19 weeks sila, ang gaganda na ng palong. Naku po, ang gaganda talaga. Kaya lang, ang akala natin na yung maganda ay mayroon din naman palang disadvantage. Kasi nga, magkaka-prolapse po sila. Kaya mabuti na nga lang at pinapatayan ko ng ilaw at ayun, sa awa ng Diyos, wala pong namatay sa prolapse. Makikita nyo rin sa bandang video, nung video na yon, yung aksidenteng napailawan,
na meron silang kabatch din na hindi pinailawan. Natural way of maturity yung program na ginamit. Makikita nyo rin doon na yung manok ang babata pang tignan. Nag-uumpisa pa lang tumubo yung palong ng iba, yung iba hindi pa nga tinubuan ng palong. Compared dito sa manok na to na talagang matubo na. Ayan. So doon pa lang makikita nyo yung comparison talaga kung ano yung epekto ng pagpapailaw sa manok. Ayan. Okay, so babalik po tayo dito. Balikan natin tong 17 weeks old natin, ano? So ito, pagdating ng manok natin dito sa farm, ang gagamitin nating program, yung ituturo ko sa inyo yung semi program ng maturity, which is pailawan natin sila 6 to 9 ng hanggang sa sila ay mag 19 weeks. Ayan. So makikita nyo ngayon yung mga kabatch nito 23,000, yung 12,000 nito napunta sa kaibigan natin, kay Mayor D ng Bugalyon. 12,000 nasa kanya. Yung iba napunta dun sa mga may kumuha ng 500, may kumuha ng 1,000, kila Ma'am Alpichi at kung kani-kanino pa. May mga 96 dyan sa Swal. Ayan. So tignan nyo ngayon tong manok ko, ikumpara nyo, dahil sila sigurado ako na yung natural way yung kanilang ginagamit. Yan. Pero tayo, ang gamit natin ngayon dito ay yung semi. So makikita nyo yung palong ng mga manok natin. Ayan. Kita nyo po. Ayun. Yun o. Yan. Mahaba na. Malapit na pong mangitlog yan. Ayan. Ayan. Pero ganun pa man, tignan nyo ha. Meron pa ring mga nahuhuli yung palong. Yan o. Ayan. May maliit. Ito. Mahaba na. Yan o. Yung nakalabas ang ulo niya. Pero itong tabi niya, yan o, yan, maiksi pa. Ayan. Pero itong mga to napailawan na. Pero yung mga yan, sunod-sunod yan na tubuan na yung kanilang palong. Kasi, sabihin na natin, ano nga ba yung advantage kapag napapailawan yung manok? Unang-una, yung ilaw mismo, na-stimulate yung reproductive system ng manok natin, Pangalawa, kapag may ilaw sila sa gabi, syempre meron silang chance na makakain ng feed sa gabi, makainom. So malaking bagay 'yon. Yan. So yung development nila ay mabilis. Ayan. So yan, kaya natin to binablog para makita nyo mismo at maipaliwanag natin. Ayan. And then gusto ko ring linawin sa inyo na ang manok ay hindi naman talaga sabay-sabay yan na mangingitlog o magmamature. Yung iba talaga mauuna, di ba? By nature ganyan talaga eh. Maging sa tao at sa ibang hayop pa, di ba? Yung i-compare ko na lang sa inyo yung bangus na alaga namin doon sa fish pond. Sabihin na nating nag-alaga kami ng bangus, sabay-sabay, magkakapatid, magkakabatch. Nalagaan namin yan ng 6 months, 6 na buwan. Nung hinarvest namin, iba-iba yung sizes nila. Meron yung 700 grams ang 1 kilo. Meron yung 500 grams ang isa. 700 grams yung isang piraso, 500 grams yung isang piraso. So yung 500, 2 piraso sa 1 kilo. And then meron yung 3 piraso sa 1 kilo. Meron din yung 5 sa 2 kilo. Meron din yung 3 piraso sa 1 kilo, 4 na piraso sa 1 kilo, at ang lowest nun may 5 pa. 5 piraso sa 1 kilo. So doon nyo na lang makikita na hindi sila sabay-sabay lumaki. Hindi pare-pareho yung kanilang timbang.
Ayan. So, samantalang pare-pareho naman sila ng kinakain, di ba? Ayan, ganon din sa manok. Yung iba talagang mauuna silang mag-mature, di ba? Ayan, syempre ito, tignan nyo sa mga nakakuha nung batch natin ng July 14. Makita nyo po, mas magaganda tong manok ko rito. Kasi nga po, pinailawan natin sila. Ayan, pinailawan natin sila mula nung nilipat natin sila dito sa cages, 16 weeks. Hanggang ngayon, 1 week na silang may ilaw. So, 1 week na rin silang nakakakain sa gabi. Ayan. O, tignan nyo to. Ito, nag-aano na siya, yung may sound na siya, kakak. O, tignan nyo. Nahiya siyang bigla. Sabi niya, kakak, ganon. Malapit ng sign yun eh. Sign yun na malapit ng mangitlog yung manok. And then ito nga, yung palong. Ayan. So ang tanong, paano kung maiksi yung palong? Kaya nga maiksi kasi nga hindi pa siya nag-mature. Tsaka yung program natin, yung turo ko na wag pailawan para hindi pa mangitlog agad. Okay? Kasi nga po, pag nangitlog yan ng maaga at nagka-prolapse, kayo rin yung kawawa. So better na pagtiyagaan muna natin dun sa natural way. Ayan, ngayon naman, baka tanungin ninyo, o bakit naman ngayon Mang Mags may tinatawag kang semi maturity system, yung pinapailawan mo hanggang 16 weeks hanggang 19 weeks. Ayan. Pagdating pala ng 19 weeks, hanggang 19 weeks pailawan natin, di ba? Pagdating ng 19 weeks, papatayan natin yan ng ilaw. Papatayan natin yan ng ilaw, 1 buwan. Total darkness na naman. So walang ilaw. After 1 month, at saka ulit tayo mag-start ng paisa-isang oras. 6 to 7, after a week. 6 to 8, hanggang 6 to 9. Ayan, so medyo na-shortcut natin yung proseso ng maturity na maayos, hindi tayo magkaka-prolapse, di ba? Yun yung natin diyan. Yun yung ating obserbasyon. Kaya lang ito ngayon, ang hindi pa natin nasubukan kung hanggang kailan sila mangingitlog. Kung matagal din ba. Para sa akin, kaya naman nila yung nasa libro na 18 months silang mangingitlog. From 27 weeks, magbilang kayo ng 18 months. Basta maayos yung pag-aalaga nyo, may itlog naman sila ng 18 months. Kaya lang yung mga RTL kasi natin, meron yung 2 years na nangingitlog. More than 2 years pa. Nasa 80% pa mahigit yung kanilang production. Ayan. So, marami tayong mga subscriber na nakabili sa atin. Hanggang ngayon ay more than 2 years na raw yung kanilang manok ay andun pa. Ayan. So, yun yung ating aantayin dito. Ayan. So, ito namang video na to ay nasa inyo na yan kung alin yung susundan ninyo. Ayan. Pero, sa ngayon, kasi marami yung makita mo dyan sa Facebook, papakita yung RTL na 16 weeks. Sasabihin naman nung nag-comment, bata yung manok mo, 14 weeks, 15 weeks. Diba? Actually, hindi talaga natin makikita sa palong. O, tignan nyo tong manok kong to. O, pinailawan ko. O, actually ito, pwede kong sabihin na 19 weeks. Oh, 'di ba? Yung palong niya parang 19 weeks. Oh, pero ito 17 weeks lang. Pinailawan lang po kasi natin. Kaya sila ay maagang nagmamature. Ayan, pero yung diyan sa inyo, okay lang naman din 'yan na sundan ninyo yung old way. Kasi sa dulo ng pagka-RTL nila,
At kapag sila ay nangingitlog na, maganda po yung performance. Ayan o, humuhuni siya o. Humuhuni po siya. Malapit na pong mangitlog yan. Oh. So ito, ire-record din natin yung kanilang production para malaman nyo rin, ma-update po kayo. Ayan. So nakita nyo po yung 17 weeks natin na pinapailawan. Papakita ko rin yung mga hindi pa tumubo yung kanyang palong. Ayan. Pero syempre ano to, mas advanced to kumpara dun sa mga ibang kabatch nila na hindi pa pinapailawan. Yan yung iba kasi pag malalaking farm, alam nyo, talagang sinusundan yung natural way. Pag malaking farm, natural way po sila. At saka yung edad naman ng manok natin ay meron naman tayong delivery receipt galing kay Bounty, galing kay Decalb. So makikita naman talaga yung kung kailan dumating yung manok natin. Yan. So tsaka hindi naman tayo naglalabas ng 14 weeks, 13 weeks. Naglalabas tayo 16 weeks. Kaya lang minsan 10 days earlier, minsan 7 days earlier, pero nagpapadala naman ako ng feeds, Ayan. So dun sa mga naiinip at gusto ng maagang mangitlog yung mga manok ninyo, pwede nyo pong pailawan yan. Pailawan nyo lang. Kaya lang, magkaka-prolapse po sila. Ayan. Doon naman sa medyo gusto nung hindi gaanong mabilis yung pangingitlog at hindi naman nakakainip, subukan nyo po ito. Kumbaga, subukan nyo. Masasabi ko naman na okay dahil nangyari sa atin dun sa aksidente nating napailawan. Pwede nyo silang pailawan hanggang 19 weeks. At pagdating ng 19 weeks, sila po ay patayan nyo ng ilaw. I-off nyo yung ilaw nila. 1 month silang hindi pa ilawan. And then after 1 month, start kayong magpailaw pa isang oras lang. Ayan. So, yun po. Importante po itong vlog na to para kayo po ay maliwanagan, Ayan, kasi marami kasi yung nagtitinda ng manok, sinasabi, pag tinanong ni client, kailan sila mangitlog? 18 weeks mangingitlog na sila. Totoo, 18 weeks mangingitlog. May mangingitlog pero pa isa-isa lang. Ayan. So parang itong 4,000 natin, pagdating ng 18 weeks sa natural way, natural way ng maturity, natural system, may isa na mangingitlog. And then day 2, day 3, siya pa rin yung nangingitlog. Meron pa nga yung hihinto rin siyang mangitlog and then after a week, may isa na mangingitlog. Di dalawa na silang mangingitlog. And then after 2 days ganyan, may mangitlog na dalawa ulit. So 4 na sila, 5 na sila, 8, 10. Na piraso po yun, na piraso, hindi po tray. Yan. Hanggang sa 23 weeks, siguro mga 5% pa lang or 10%. Pero pagdating ng 23 weeks at napailawan nyo sila, after a week, biglang madami po yan. Magiging 10%, 15%, 21%, 27%, 30%, 40, 45, 50, 55, ganyan po. Ganun po yung pagtaas nila kapag sila ay napailawan na. Yan. So ganun yung sa natural way. Pagdating naman po dito sa semi, sa tingin ko po, pagdating ng 18 weeks nito, ang mangingitlog dito siguro mga 10.
O imagine nyo ang bilis, ang dami kaagad, 10. Tapos magiging 20 yan na piraso. Magiging 1.5 tray, magiging 3 tray, 5 tray, 6 na tray. Mabilis po siya. Kaya lang, pag pinatayan natin ang ilaw sa 19 weeks, makikita nyo po, dahan-dahan na tutumal. Paano ko sasabihin to? Kumbaga sa sasakyan, dahan-dahan siyang yung production, dahan-dahan na yung pagtaas pag nagpatay na tayo ng ilaw. Kumbaga sa sasakyan, nakarevolusyon ka, tapos pagdating ng 19 weeks, binitawan mo yung silinyador, yung gas. Pagkabitaw mo, ang may iwan na lang na power nung sasakyan mo ay yung power na naiwan mula nung inapakan mo yung gasolina or yung silinyador. So tumatakbo pa rin yon, pero mabagal na. Hanggang sa ma-reach niya yung pinaka-peak, ang mangyayari, pababa yung production. Pababa po yung production kasi nagpatay tayo ng ilaw. Ayan. So pababa siya, siguro bababa ng mga 10%. And then magle-label yan, magko-constant, ganyan. Magle-label. Tapos syempre walang pailaw. Pero marami pa rin yung itlog, kaya lang medyo bumagal, Ayan. And then kapag nagsindi tayo after 1 month, dun na lalakas na hanggang sa okay na yung kanilang pangingitlog. Yun yung nangyari, yun yung obserbasyon ko doon sa manok sa kabila. Ayan, so makita nyo naman sila ngayon, ang gaganda nila, wala pong namamatay. So tayo naman kasi tayo naman ay sarili nating na-experience yan, kaya ngayon sinishare naman natin. Ang hindi ko po masasagot kung gaano ito katagal, kung aabot pa rin ba sila ng more than 2 years sa kanilang pangingitlog. Although yung nasa libro na 18 months ay maanuhan ko naman yun. Kumbaga may assurance naman tayo na kakayanin naman nila yon. Yung nasa libro na 18 months yung kanilang pangingitlog. Ayan, so ayan po sila. Kinakain po nila ay pure blend. Ayan, pure blend. Medyo malabo lang yung camera ko ngayon dahil naiwan ko yung camera natin na pang vlog, Kaya lang inano ko lang talaga to para maipakita ko sa inyo yung 17 weeks na manok na napapailawan. Ayan. Ito ngang manok natin dito ay nung nilipat natin, siguro nanibago sa environment, medyo nagkaroon sila ng pisik. Pag sinabi nating pisik, sipon po yun na konti. Mangilan-ngilan lang. Ayan. Mangilan-ngilan lang. Siguro sa 4,000 na to, siguro may mga 50 na may pisik. Ayan. Pero ginagamot na natin ng unang ginamot natin doxycycline, and then Inro naman ngayon, Enrofloxacin, and then after nun CXD3, and then vitamin. Sunod-sunod po yan, rotation lang po, rotation. Kasi tayo naman ay kumbaga para lang tayong yung gut feel lang. Pinapakiramdaman lang natin yung manok natin. So kung baguhan tayo, hindi natin nakikiramdam tayo pero hindi natin kabisado. So ganun na lang, mas mabuti na lang na painumin sila nung gamot. Doxycycline, CXD3, Enrofloxacin, and then vitamins. Yung vitamins mahaba yon, kahit na 15 days or 20 days, Yung mga nasabi kong antibiotics, 3 days, 5 days lang. And then pag naka-vitamins kayo at feel ninyo na parang gut feel ninyo na parang may sipon na, parang ganun, parang may nag-uumpisa or umulan kagabi ng malakas, yun, painumin nyo ulit sila ng antibiotics. I-rotate nyo lang yun para yung manok ninyo sigurado na kondisyon, hindi na babagsak yung kanilang katawan. Ayan. And then
ano rin, mas ano pa kayo, mas pag kayo ay nakatutok dyan sa mga manok ninyo, mas magiging magaling pa kayo kaysa sa akin. Ayan. So, after a week, update ko po kayo sa mismong 18 weeks nila. Update ko po ulit kayo. Vlog ulit natin kung ilan yung mangingitlog sa kanila, sa kanilang ika 18 weeks, ano. Ayan. So, nagpapakain yung mga boys natin. Nandito kasama ko si Mickey, yung ating farm manager, para tignan yung mga manok. Ayan, kasama ko siya. Ayan. Yung mga kapatid nito, sigurado po ako na maiksi pa yung palong. Maputla pa. Nag-uumpisa pa lang silang mag-develop kasi nga, natural way. Ayan. Siguro pwede rin nating pasyalan yung manok ni Mayor na 12,000 na dineliver natin para makita natin yung comparison. Ito yung kabatch ng mga to. Pero sigurado po ako na kung sa palong tayo titingin ay mas malago na yung palong ng mga manok ko rito. Mapupula na kumpara dun sa manok ni Mayor dahil hindi pa niya pinapailawan. Ayan. Ayan. So, number 1 po kasing kinakatakutan ng farm, hindi yung sipon eh. Kasi ang sipon magagamot po yan. Kinakatakutan po natin yung prolapse. Aside dun sa isang sakit na walang bakuna, no? Yung prolapse, kaya ingat na ingat tayo na hanggat maaari, huwag muna silang mangitlog ng maaga. At para hindi sila mangitlog ng maaga, huwag pa ilawan. Kaya ganun po yun. Kaya lang kapag pinailawan, yun nga yung ginagawa natin, subok tayo sa pangalawang pagkakataon. Pailawan natin hanggang 19 weeks. And then saka tayo mag-off ng ilaw. Ayan. So abangan nyo po yung mga susunod nating vlog, ano. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kita-kita pong muli tayo sa mga susunod nating vlog. Yan. Ito po si Mang Mags. Nagsasabing mabuhay po tayong lahat at God bless.